panaginip natin, nightmare. No? Kasi puro horror pinapanood yun. Okay, bangungot ang napupunta sa atin. Pagka tayo ay puro horror at puro Hollywood ang pinapanood natin. To understand the proverb, sabi rito sa verse 6, to understand the proverb and the interpretation, yun daw ang ma-achieve natin once we keep on hearing the word of God. Hindi lang wise counsel ang lalabas sa bibig mo, but even understanding a proverb, understanding a psalm, understanding a prophecy, understanding a parable. Importante yan. I will confess na hindi lahat may papaliwanag ko eh. Pero dapat, hindi tayo tumigil dun sa, pasensya na, hindi ko alam. Dapat, dadating ang panahon na may alam ka na. Alam ko yan. Sige, po tayo. Na hindi ka nagmamalaki. Kundi, natutuwa ka na ibahagi yung salita ng Diyos kasi narinig mo yung paliwanag at kaya mo na rin ipaliwanag. Yung alam niyo yung wisdom, ay nare-realize mo na meron ka na talagang knowledge pag kaya mo nang ituro. Hanggat di mo yan tinuturo, nakuha mo pa lang, hindi pa lumalabas sa iyo, medyo half knowledge pa lang yan. Kahit sa secular, no? Nung nag-aaral ako ng electrical, pareho lang, pasado ako sa exam, okay? Pumasa ako, nag-diploma ako. Pero nung nagtuturo na ako, tsaka ako nalaman, di ko pa pala kabisado. Kaya haaralin ko pa. Tapos, nung ini-implement ko na, tinuturo ko na, at nagtatanong na sila sa akin, at nasasagot ko na, alam ko na. Alam ko na yung electron theory. Alam ko na yung electromagnetic force. Alam ko na yung Philippine Electrical Code. Kaya ko na magbasa ng blueprint kasi kaya ko na ituro eh. Pero kung hindi ko pa tinuturo, tinuturuan lang ako, kalahati lang pala yun. So magturo tayo. No? We exercise ourselves to wise counsels. But make sure na yung counsel natin, biblical counsel. Huwag opinionated counsel. And sabi rito, to understand a proverb, yan ay kailangan makukuha mo lang yan if you continue to hear and increase learning and the interpretation of a proverb and the words of the wise and their dark sayings. Ano yung dark sayings? Yung malalabo, mapapalinawanag mo. No? Yun ang ibig sabihin ng dark sayings. Pati yung mga hindi maintindihan, mga mysteries, mapagtatagni-tagni mo yan. Yung Trinity, the doctrine of God, the sovereignty of God, the providence of God. Pag nakabisado mo yan, ang sarap na kahit pati yung nangyayari sa iyo na ipapaliwanag mo, God's will. Hindi ka na didepress. Ano man ang mangyari sa iyo, hindi ka kaya ibagsak ni Satanas kasi alam mo yung providence of God, doctrine. Kahit ano pa ang dumating sa iyo na pagsubok, bagyo sa buhay, because you know the providence of God and the sovereignty of God, you know, alam mo na nandiyan ang Panginoon. Masarap na even the troubles of this life, you know it glorifies God. It can glorify God. It can redound to the glory of God. If you know the providence of God, you will enjoy life more as a Christian. So ito po yung sinasabi ni Solomon na dito pa lang tayo hanggang verse 6 ay marami na, sana po marami na tayong natutunan. Sana po ay tuloy natin ang ating pagbabasa ng Proverbs. At iba pang mga aklat
ng salita ng Diyos, hindi lang yung Proverbs. At because this it gives us understanding, and we will attain unto wise counsels. Okay? So, salamat sa Panginoon. Salamat tayo sa Panginoon sa ating narinig na